Hello mga Inday! So before anything else, nararampa muna ako. Teka lang. Diba? Genki pa rin kahit kaka-out lang sa work at nag-overtime ng 2 hours. Pupunta nga pala ako sa supermarket today dahil wala na po akong tabi mono. Mabuti na lang talaga at early shift ako today. Ang ganda talaga ng early shift na schedule kasi pag out mo marami ka pang magagawa. Ang mahirap nga lang talaga ay yung gigising ka ng sobrang aga. Uy, bawal nga pala tong ginagawa ko yung nagdadrive habang nagsi-cellphone. Bilib talaga ako sa disiplina ng mga tao dito sa Japan. Alam mo yung kahit red light at walang dumadaan na sasakyan, wala talagang tumarawid. So dito nga pala ako sa Super Value bibili ng mga kailangan kong mga ingredients for my next episodes. Alam nyo, sa totoo lang, ang dami-dami ko pang gustong lutuin, sa totoo lang, promise, I swear to Buddha. Ang problema ko lang talaga, may mga ingredients talaga na ang hirap hanapin dito sa Japan. Next month nga pala, hindi na ako mag-overtime sa trabaho. Wala lang, tumigil lang ako kasi medyo nararamdaman ko ng medyo nagkakasakit na ako. Ayoko na kasi ng ng puro bahay na lang at trabaho. So pagdating ko dito sa labas ng Super Value, kumuha na kagad ako netong gray basket, charot. Yung pushcart nga pala nila dito, kailangan pang lagyan ng 100 yen pag bago ka kumuha ng isa. Pero mababawi mo rin naman yung 100 yen pagkabalik mo ng cart, kaya no problem. Hindi naman marami yung bibilhin ko talaga. Ayoko lang talaga magbuhat ng mabigat. So pagpasok ko dito sa Super Value ay nakita ko itong napakagandang carrots. O diba, ang kinis-kinis. May naalala tuloy ako nung nag-abroad ako sa Saudi Arabia. Medyo namimiss ko na po yun, charot. So kumuha na nga rin pala ako netong talong. Medyo namahalan ako 238 plus tax. Nung bagong dating ako dito sa Japan, nasa 100 plus lang po yan, promise. At ito namang green papaya, ngayon pa nagpakita sa akin. Tapos na akong magluto ng tinola, kaya hindi ako bumili. Pinakita ko lang na may green papaya dito sa Super Value, mga Inday. So marami rin pala sila ditong klase ng mga prutas at gulay sa Super Value, mga Inday. Pero medyo na-shock ako nung may napansin akong familiar sa akin. Hindi ako sigurado kung familiar kayo sa gulay na ito, pero naalala ko yung lola ko, pinapakaluan niya lang to ng tubig, pagkatapos isasawsaw lang namin to sa toyo or sa ginamos at may ulam na kami. Kinukuha lang namin to sa likod ng bahay, itong fiddlehead fern. Ewan ko, nakalimutan ko kung ano sa Tagalog o Bisaya to. And of course, dito talaga ako bumibili ng favorite salmon ko, yung belly. Ayan, medyo namimiss ko na nga Sobra isang buwan na yata akong hindi nakapagluto nito. Katapos, nag-ikot-ikot pa ako, mga Inday. Medyo maraming tao ngayon sa Super Value or baka naman dahil malapit na silang magsara at may mga pa-free taste pa nga dito. Kumuha na nga rin pala ako netong marinated na pork. Medyo namimiss ko na. Ang sarap-sarap kaya nito. Ang plano ko dito next time ay air fryer siya. At hindi pa ako nakontento sa isa, kumuha din ako ng itong isa pang pork na hindi ko alam kung pareho ba sila ng templada, pero ang alam ko, magkaiba sila ng hiwa. Medyo mura na ito para sa akin, mga Inday. Pagkatapos kumuha na rin ako nitong bacon. May naisip akong gawin dito sa bacon, kaya wait lang kayo, mga Inday. Kagaya nga ng sabi ko, ang dami-dami kong gustong lutuin. Kumuha na rin ako nitong oyster sauce, mga Inday, dahil ito ang magpapasarap sa salmon belly natin. Maraming klase ng oyster sauce or brand ng oyster sauce kayong makikita dito sa Japan, pero ito ang paborito ko. At tamang-tama, napadaan ako dito sa may mga cheese. Kumuha ako nitong mozzarella cheese. Medyo mahal siya, pero okay na rin, laban Japan. May plano kasi ako para dyan. At medyo nag-ikot-ikot pa nga ako, mga Inday. Medyo, napansin ko medyo nagtaasan nga ang mga presyo ng mga bilihin ngayon. Nakita ko din itong, anong matawag dito, itong fried chicken in a bucket. 1,280, di ba? Ang mahal, kaya hindi muna ako kumuha. Lupia Party daw yung brand niyan. Medyo namamahalan ako, sa totoo lang, kaya parang ayoko. Ang cute ng bata, promise. Yung bata parang gusto niya rin, kumain ng fried chicken. Kumuha din ako nitong pangtawid gutom ko, mga Inday. Ito yung kinakain ko or inuulam ko, itong tuna na ito na 999 lang, 15 pieces na yan. Ito lang yung kinakain ko pag tinatamad na ako magluto ng ulam. Kumuha na rin ako nitong pork belly dahil medyo may plano akong lutuin sa day off ko. At may tanong nga pala ako, ano ngang tawag dito, mga Inday? Itong maliit na parang mga shrimps na ito. Alam ko meron din tayo neto sa Philippines. Hindi ko nga lang alam kung anong tawag. So inamoy-amoy ko pa nga siya kung anong posibleng pwede kong ilutuin gamit itong maliit na shrimps na ito. So murag-baw man siyang bisong. Di na lang kumistorya. Only Bisaya can understand that. So habang inamoy-amoy ko siya, may naisip na akong luto para dito sa shrimps na ito. At napadaan ako dito sa mga chocolate, mga Inday. Nagulat ako, 199 lang, isang box, 12 pieces. Kumuha lang ako ng isang box kasi gusto kong i-try. Na-curious kasi ako. Dahil tingnan nyo na nga, parang ang mahal-mahal niya tingnan, pero 199 lang. Pagkatapos, binalikan ko itong mga fried chicken. Medyo nag-sale siya, mga Inday. 20% off, naging 1,024 na lang. So carry ko na to. Deserve ko na to, mga Inday, kasi nag-overtime ako ng 2 hours today. Pwede na. At pagkatapos, dumiretso na ako sa cashier, mga Inday. Dahil baka kung ano pang mahagip ng mga mata ko at mabudo na naman tayo. Nasa almost 7,000 lang naman ang nabayaran ko. Diyos ko, layo-layo pa ng sweldo, wala na akong pera. Pagka uwi ko nga pala, inilagay ko na kaagad, di ba sabi ko walang laman ng freezer ko? Ay mali, may laman pala siya, yung ay sa gilid. So baka huling ano ko na ito, huling ano tawag din, ano tawag doon? Huling groceries ko na, hanggang sa sweldo ko na sigurong ulam ito, mga Inday. Ganito nga po pala ang ref naming mga single boy. So baka gusto nyong punan ng mga kulang namin sa buhay. Charot!
Nakakapagod magparinig sa social media. No? Wala namang pumapato. Nakakainis kayo. Charot. Siyempre, ang lapangan portion. Medyo hindi na ako nag-enjoy dito sa manok kasi nga medyo malamig na siya. Kaya pala siya nakasil kasi di na siya yung bagong luto. Pero okay pa rin naman. Yung lasa nga pala niya mga inday, yung parang nabibili nyo lang doon sa mga yung sa mga convenience store dito. So nagsaing na nga pala ako niyan. Eh hindi pa luto yung sinaing ko at medyo gutom-gutom na ang mga person. Naalala ko nung estudyante pa ako dito sa Japan, nagsasaing lang ako ng kanin, nagbabaon lang ako. Tapos dadaan ako sa convenience store para bibili ako ng fried chicken nila. Tapos yun na yung uulamin ko. Ganun yung ginawa ko para makatipid ako dito sa Japan noon at para makabayad ako ng tuition fee ko. Kaya nung nagkaroon na ako ng trabaho pero wala pa rin jowa dito sa Japan, ay naku, kailan ba ako magkaka-afam? Bili naman lang ako ng bili ng pagkain, yung walang tipid-tipid. So feeling ko na scam ako mga inday, hindi ko alam na may potatoes pala siya sa ilalim. Kung alam ko lang sa simula pa lang na may patatas pala siya sa ilalim, hindi na sana ako nagsaing. So yun lang muna mga inday, wala pa muna akong mga cooking show ngayon. Salamat sa sa pag-follow and paki-share na rin. Maraming salamat. Bye-bye.